Kapag piniga ka, ano ang lumalabas? Kapag merong isang tao ang nagmamaliit sa iyo, ano ang lumalabas? Galit ba? Pagmumura? Paghihigante? Bakit ito yung lumalabas? Dahil yan ang laman sa loob. Yan ang laman ng puso. Good morning everyone. Muli po akong inyong Ate Jen at tuloy po tayo sa sharing natin regarding po sa ating topic na mga bagay na iiwasan para tayo ay makaiwas sa magulong buhay. So meron po tayong 5 na dapat bantayan sa area ng ating buhay para makaiwas po tayo sa magulong buhay. At ito po yung mga yon. Ang unang nating bantayan natin ang ating pandinig, ang ating puso, ang ating mga dila, ang ating mga mata, at ang ating mga panlakad. Okay? So 5 things to guard to avoid a chaotic life. So natapos na po tayo kahapon sa pinakauna, ang na dapat nating bantayan, ang ating mga pandinig or guard your ears. Okay? At narito na po tayo sa pangalawa, guard your heart or bantayan po natin ang ating mga puso. Okay? And sabi sa mga Kawikaan chapter 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kapatid, kung gusto natin na magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, kailangan na meron tayong tamang puso. Sabi ni David sa mga Awit chapter 66 verse 18, kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Kapatid, kumusta po ang ating puso ngayong araw? Kung ang puso po natin ay naghahangad na gawin ang isang kasalanan, asahan po natin na hindi tayo papakinggan ng Panginoon. Alam po ito ni David, kaya ingat na ingat siya sa kanyang puso. Ayaw niyang manahan ang kasalanan sa kanyang puso. Bakit? Dahil sabi niya, hindi ako didinggin ng Panginoon kung magpapatuloy ako sa kasalanan. At nakita ng Diyos ang puso ni David, kaya nga nung namili siya ng susunod na hari pagkatapos ni Saul, ay si David ang pinili niya. Iprinisinta ni Samuel, ang tatay ni David, yung mga kapatid niya na mas malalaki, mas mukhang maabilidad at may kakayanan. Pero tingnan mo kung saan nakatingin ang Diyos. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ngunit sabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So sabi po sa talata ay sa puso tumitingin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ingatan po natin ang ating puso. Bakit? Kasi kung anong laman ng puso ay yun ang lalabas sa ating aksyon at ating mga pananalita. Yun ang mangyayari sa panlabas. Sabi po sa Lucas chapter 6 verse 45, ganoon din naman ang tao. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang puso niya. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, iyon din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang action po natin ay hindi ang pangunahing problema. So secondary lamang po pala yun. Itong external na action natin, yung nagalit tayo, nagmura, naghigante, ito yung mga symptoms lamang, pero mayroon pang mas malalim na problema. Ang problema po ay ang ating puso. Kaya kailangan nating bantayan ang ating mga puso. Kailangan nating malaman kung anong nangyayari sa kanya. Kaya mga kapatid, itanong po natin ito sa ating sarili. Kapag piniga ba tayo, ano ang lumalabas? Kapag merong isang tao ang nagmaliit sa atin, ano ang lumalabas sa atin? Yung galit ba? Yung pagmumura? Paghihigante? Bakit ito yung lumalabas? Dahil yun ang laman natin sa loob. Yan ang laman ng ating puso. Kapag may pumiga sa atin, nanloko sa atin, hindi sinabi ang totoo at naglihim na nagdulot ng malalang problema, ano ang lumalabas sa atin? Panloloko din ba? Panlalamang? Pang-aaliposta sa social media? Bakit? Bakit ito yung lumalabas? Kasi po, yan yung laman sa loob natin. Yan ang laman ng ating puso. Kapag pinipiga tayo ng problema, ano yung lumalabas sa atin? Takot, anxiety, pagdududa sa Diyos, paniniwala sa kasinungalingan ng dyablo na nagko-condemn sa atin, o kaya stress tapos sasabihin natin, kaya ako ganito kasi ito yung sitwasyon ko. Kaya ako ganito kasi itong taong to talagang masama. Bakit ito ang lumalabas? Kasi again, yan po yung laman ng loob. Yan ang laman ng puso. At kung ano ang laman ng puso, yan ang lumalabas. Sabi po sa Mateo chapter 12 verse 34, lahi ng mga ulupong. Paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Now, paano naman natin babantayan ang ating puso? Imagine natin yung isang motor or yung isang sasakyan. Mayroon po itong dashboard. Doon sa dashboard, makikita po natin yung fuel gauge kung may laman ba na gasolina o wala na. Mayroong mga error lights, speedometer at iba pa. Kapag tayo po ay nagmamaneho ng motor, nakamonitor tayo sa ating dashboard para malaman natin kung meron bang problema ang ating sinasakyan. Kasi kung hindi, baka mamaya drive tayo ng drive, akala natin may gasolina pa, pero doon sa dashboard nakalagay na wala na, hindi natin tinitingnan. Maya-maya titirik na yan. At ganun din yung danger kapag tayo ay hindi natin binabantayan yung dashboard ng ating mga puso. Ang puso natin ay may red lights na dapat nating tinitingnan, at isa sa mga red lights na yan ay yung pride natin, yung kasakiman, yung kaduwagan, puot, maling kaisipan patungkol sa Panginoon, pagiging makasarili, pag-entertain ng condemnation ng dyablo at pagkakaroon ng kalungkutan pero walang balak magbago, pagiging malamig sa worship, pagiging malamig sa quiet time. Ito yung mga ilan lang sa dapat nakalagay sa dashboard natin na minomonitor natin palagi. Binabantayan natin ang ating puso kung tayo na ba ang nakaupo sa trono o ang Panginoong Jesus pa rin. Kaya kaibigan, bantayan po natin ang ating puso. Now, hindi sinabi ng Panginoon na
na bantayan natin ang puso ng ating asawa kung meron man, or puso ng ating mga kaaway. Mali po. Ang sabi dyan, bantayan mo yung puso mo. Bakit? Kasi yan lang ang kaya mong kontrolin. Yung puso ng iba, hindi natin mababago. Ang pwede lang nating gawin ay bantayan at kontrolin ang ating puso at patuloy nating mahalin yung ating mga kaaway. Kaya kapatid, kailangan na maging honest tayo sa ating sarili. Tingnan natin ang ating dashboard. Isulat natin sa papel kung ano ang mga kailangan nating bantayan sa ating puso. Sabi ni John Calvin na merong dalawang wisdom ang kailangan natin. Knowledge of God at knowledge of ourselves. Ang ibig sabihin ay hindi lang natin dapat kilala ang Diyos, kung hindi kilala din natin ang ating sarili. Kailangan nating bantayan ang ating puso ng buong sikap. Kapatid, naka-line up na yung mabubuting bagay na gagawin natin dito sa mundo na makakabuti sa atin mismo. Ilagay natin dito ang ating puso. Halimbawa, makipag-usap tayo sa Panginoon araw-araw. Ibahagi natin ang mabuting balita sa iba. Ibahagi natin or ibigay natin yung best natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting katiwala ng ating time, ng ating talent, ng ating treasure, yung oras natin, yung talento na meron tayo at yung kayamanan na meron tayo. Naka-line up na yung gagawin natin na pag-disciple sa ating mga anak. Naka-line up na yung mga good works na ipapakita natin sa mga nangangailangan. Maaaring may mga panahon na hindi natin feel na gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Pero sabi niya, pagsikapan mo at tutulungan kita na magawa mo ito. Amen? Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga bagay na walang eternal value. Ang daming gagawin na binibigay po sa atin ng Panginoon para maging busy tayo dito at para mabantayan natin ang ating puso. Kapag lagi tayong idol, pag cellphone lang yung ginagawa natin, mas lalo tayong prone sa atake ng dyablo. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 27 to 29, ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas na masama. Mga kapatid, anong dahilan natin ngayon bakit tayo nawawalan ng pag-asa? Ang gawin natin, lumapit tayo sa Panginoon. Kilalanin natin siya at gawin natin kung ano yung pinakapagawa niya sa atin. At tutulungan niya tayo na magawa yung purpose niya para sa atin. Maraming tao ang hindi maka-crossover. Palaging nakatingin sa sarili. Kawawa naman ako. Ito yung problema ko. Ito lang yung nakayanan ko. Failure ako. Nakakalungkot di po ba? Kasi minsan hindi tayo nakafocus sa Panginoon. At sa kung anong mga pinapagawa niya sa atin. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo lumalago. Hindi natin na-experience ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos. Muli po mga kapatid, babantayan natin ang ating mga puso dahil kung ano ang laman ng ating puso ay yun din yung lumalabas, yun ang nakikita ng ibang tao sa atin. So mga kapatid, pangalawang babantayan again ay ang ating puso. Mayroon pa tayong tatlo na dapat bantayan sa area ng ating buhay. Ang ating mata, ang ating dila at ang ating mga paa. Kaya abangan nyo po ang mga ito sa susunod nating mga videos at hopefully po ay napapapala kayo sa mga sinishare natin. At kung feeling mo po ay nabibless ka, huwag mo po hayaang manatili sa iyo ang blessing because sharing is caring. Kung nabless ka, kailangan mabless din ang ibang tao dahil sa iyo. Kaya ibahagi mo ito sa iyong mga kakilala. Huwag po nating kalimutang i-follow ang ating Facebook account, Jennifer Versola Bacanay, at pa-subscribe na din po sa ating YouTube account, ang Bacanay's Mini Farm. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ni Lord.